Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. 3 Chinese nationals ang inaresto sa Parañaque matapos maaktuhan sa entrapment operation habang kinokolekta ang hinihinging karagdagang 3.5 million pesos na kapalit ng pagpapalaya sa mga nakakulong na kaibigan ng biktima. Natuklasan ng mga sospek ay walang kaugnayan sa PAOK at ginamit lamang ang pangalan ng ahensya upang makapangikil ng pera. Kinumpiska mula sa kanila ang boodle money at marked bills na ngayon ay nahaharap sila sa kasong robbery extortion sa ilalim ng Article 293 ng Revised Penal Code. Samantala, binuksan sa Lipa, Batangas ang kauna-unahang paggawaan ng mga electric jeepney o e-jeep nitong kamakailan lang. Kaya nitong makagawa ng tinatayang 500 e-jeep sa isang buwan. Bawat unit ng isang e-jeep ay nagkakahalaga ng 1.2 million pesos. Naisagawang proyekto sa pakikipagtulungan ni former Ilocos Sur Governor Chavit Singson, ahensya ng gobyerno at isang manufacturing company mula sa Korea. Good news naman po sa ikatlong magkasunod na buwan. Muli na namang may rollback sa presyo ng liquefied petroleum gas o LPG. Epektibo na nitong unang araw ng Mayo ang pagbaba ng piso kada kilogram ng LPG. Bababa po ng 11 pesos ang presyo ng regular 11 kilogram LPG cylinder. Ayon sa Petron, ang paggalaw ng presyo ay sumasalamin sa international contract price ng LPG para sa buwan ng Mayo. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, bahagi ng Bustos Dam nasira. Mga residente inalarma sa biglaang pagragasa ng baha. Kauna-unahang paggawaan ng electric jeepney binuksan na sa Batangas. Mga abogado ni FPRRD formal ng kinwestiyon ang jurisdiksyon ng ICC. PAOK, inaresto ang 3 Chinese national matapos ang pagkakasangkot sa robbery extortion sa Parañaque. Pilipinas, humakot ng 5 medalya sa Asian Lone Bowls Championships. At madre sa Brazil na itinuturing na pinakamatandang tao sa mundo, pumanaw na. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.